Nakita niyo na ba ang loob ng Wika Predator? Tara, let's talk about it. Oh my God. So ngayong araw nga guys, stay tuned lang kayo at makikita nyo kung paano natin ulit hinati ang Wika Predator. Hi everyone! My name is Dax from Team Ampaslupa and today, papakita ko sa inyo kung paano and ano yung core material nito sa loob. Predator ba? Predator? 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 Wika Predator or Predator? Choose the correct answer. So ayun na nga guys, ayan, alam ko sa inyo ay marami naman talagang nanghihinayang kung bakit nangahati tayo ng mga paddle. But, gusto ko lang ipapaalam sa inyo guys na this is part of my job. Wala kayong pakialam. This is part of my job na nag-review ng paddle and gusto kong ipakita sa inyo kung ano talaga ang laman nito inside. And for today's video guys, nakita nyo naman kung paano natin binuksan yung ating, yung Wika Bowfire. And, ayan, so, papakita ko rin sa inyo kung paano natin buksan ang Wika Predator. Ganito palang itsura niya. Ganito yung itsura ng Wika Predator, guys. So, ayan, papakita ko na sa inyo yung itsura ng Wika Predator. And, ito siya. Diba? Tingnan mo, para siyang pagong. Ayan, tingnan nyo, guys. Para siyang pagong. So, hinati ko siya kanina. Hindi na ako gumamit ng grinder kasi yung pagkahati ko ng grinder hindi talaga maganda nung sa Wika Bowfire. But this one, solid. Ang perfect ng pagkahati ko dito and congratulations to me. So, napaka-importante kasi guys na malaman natin yung pinaka-structure nito inside para alam natin kung saan ba tumatama yung ating mga ball at kung saan mo talaga dapat siya papatamain yung kanyang sweet spot. This is actually with W Love Core Technology. The first Wika paddle, to utilize W Love Core's core technology. Ayan, combining the advantages of two core. Ayan, kung makikita nyo, two core types, foam plus honeycomb, para mag-deliver ng exceptional control. Kaya tingnan nyo, di ba? Yung ibang mga paddle kasi guys, full honeycomb. Ayan, full talaga siya. But for this one, sa Predator, ano siya? Combination siya ng foam with honeycomb. Kaya tingnan nyo yung design niya. Bakit yung honeycomb is nasa center, guys? Because it increases ball control, providing a more natural and stable feel upon contact. And kung makikita nyo yung EPP foam niya guys, ayan ito, yung EPP foam niya, ito naman for high speed, fast, and dangerous attacks. Ito yung trabaho niya. Kaya tingnan nyo guys, yung kanyang material here at yung distance ng kanyang mga foam and honeycomb. May factor talaga to pag tinamaan talaga siya ng bola. Pag napapansin nyo minsan yung mga resets ninyo, and minsan sa mga backhand, yung pag namimiss nyo yung tira, guys, yung shield foam edge niya here, nagre-reduce talaga siya ng vibration para sa mga resets and yung mga backhands. So, meron itong dalawang color, guys. Now, meron itong dalawang color. And, ang Wika talaga, mahilig talaga sila sa mga metallic edges. Metallic, ayan. Diba? Kita nyo, super gritted din ito, guys. So, bago ko siya hinati, syempre ginamit ko muna siya. And, nagtataka talaga ako kung bakit ganun yung performance niya sa ibang mga paddle. So, dito talaga, guys, makikita mo yung difference ng honeycomb tsaka full foam. And, for me, mas okay ako sa full foam. Pero nung nakagamit ako ng Predator, naguluhan na ang ulo ko, day. Naguluhan na yung decision making ko kung ano ba talaga ang gagamitin mong paddle. But, of course, tingnan nyo naman yung technology nito inside, guys. And every paddle talaga nakadepende sa technology inside. So, bakit nandito sa gitna yung honeycomb niya, guys? Kasi ito, it enhanced the control. Ayan, it enhanced the control, stable and connected feel pag naglalaro kayo. Yung tawag dito guys, yung EPP foam. Ayan, EPP foam frame. Ito yun, yung black. Ito yung EPP foam frame. Ito ay built for aggressive attacks. And, di ba, minsan nakakakuha tayo na bilis na bola. Ito yung nakakatulong to, pag pinalo mo siya downwards, super sharp siya pag pinalo mo siya pababa. Hindi ka talaga mabibitin. At even yung kanyang handle, naka-honeycomb. Kaya siguro magaan talaga siya, guys. Kaya, sa mga nagtataka, sabi kasi nila, ang paddle daw, kahoy. Actually, hindi siya kahoy, guys. Ako na nagsasabi sa inyo na hindi siya kahoy. Actually, pati din to. Foam din. Yan, foam din siya. Wala siyang kahoy material dito. Hindi siya kahoy. Foam din siya. Siguro, ito, may mga plastic. Ito, plastic siguro to support
yung handle. Ang tibay, tingnan nyo oh. Sa mga naka-Wika Predator dyan, maiintindihan nyo na kung paano nag-work ang inyong paddle, kung ano yung material nito inside. Kaya tingnan ninyo, ayan, imagine ninyo kung saan nyo papatamain talaga yung bola. Kikita nyo, ito yung line dito guys, ito yung shield foam edge. Ito yung nag-reduce ng vibration by over 80%. It is a solid feel for blocks and reset. Ito yung maliit na to guys, ayan. It enhances paddle structure, increases durability by 35%. Kaya matibay ang ating Wika because of this. Para maintindihan nyo pa yung ibang specs, ito naman guys, ito yung APP foam core. Ayan. Ito naman is built for fast attacks. Ayan, ito yon. Kaya pag nagda-drive kayo, ito yung response ng ball, sobrang quick because of this EPP foam and sobrang sharp na mga counters. And then for this one naman guys, this is the honeycomb core. Improves your control. Ayan, ito. Ito naman siya yung honeycomb dito sa gitna. So, alam niyo na kung saan niyo papatamain yung ball. Dito. Ayan. So, di ba? Maintindihan niyo na yung structure ng inyong paddle. 2 MPP inserts. Ayan. Nakikita niyo to yung parang mata ng alien. It adds stability near the throat area. Ito yon. Ayan. Then, yung kanyang part dito guys, yung grit niya, ito yung Carbon XK119. Dito talaga tumama yung ball nyo guys. Sobrang ang ganda ng spin. Ayan, ma-absorb talaga niya yung ball. And again, sa mga gusto ko naghanap ng mga Wika paddles, ayan, you can visit the Sampaguita Pickleball Store. And of course guys, sa pagbili ng mga pickleball paddles, make sure na merong warranty, okay? Na covered ng warranty ang inyong mga paddle. Kasi importante yan guys. We never know yung ating mga paddle. Hindi naman mura yan, mahal naman yan. So kailangan we always have a protection when it comes to our paddle. Kasi may mga store or may mga claims na mga paddles na nasira agad yung ganito, yung ganyan, hindi nila mabalik because walang warranty at iba-iba sila bumibili. So make sure na isa sa tanongin nyo sa seller, meron po ba itong warranty or covered pa ba ito ng warranty? So ayun lang guys for today's video at sana nag-enjoy kayo. Alam ko na inis kayo dahil may hinati na naman tayong paddle. But of course, this is for you guys para makita ninyo kung ano ba talaga ang technology inside ng isang paddle. So ayan. And for my next vlog, ipapakita ko sa inyo yung difference naman ng full foam at saka yung honeycomb. Ayan. So, ayan. So again, don't forget to like and subscribe. So don't forget to like and subscribe my channel. So ayan guys, this is once again Dax from Team Ampas Lupa. If you want to know more about our activities, our court visit, our activities, so i-visit nyo lang yung aming page, Team Ampas Lupa Pickleball Pro. Hindi po kami pro, pero pro lamon, pro gastos, pro yabang. Ano kaya ang next na hahatiin nating paddle? Comment down below. Oh, 'di ba?